Noong 1996 ay inutusan ako ng Lord na pumunta rito sa Hong Kong. At ang sabi niya, itayo mo ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Marami po tayong dinaanan. Isang bagay po ang malinaw dito. Sa lahat po ng gawa ni Satanas, wala nagtagumpay kahit isa. Ang reason nga po kasi ay si Jesus na suma sa atin. Hinihingi ng Diyos ngayon ang palakpak bilang pasasalamat sa kanyang 30th anniversary. Hong Kong! You are about to experience the greatest power of all times! Ito po yung oras na panahon ay tinakda ng Diyos sa ating mga buhay! Let us all welcome God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit! Truly, the Lord God has been faithful! Gusto ko i-congratulate ang Hong Kong chapter sa ating 30 years anniversary! The apostle must travel. Ano nyo, kahit siya ka pumunta, isang bagay ang makikita mo. Souls. Hindi na rito sa airport. Kaliwa, kanan, harap, likod, everywhere you go. People need the Lord. That is the reason we travel. The Lord has spoken. Glory harvest are here. Soul harvest are here. Wealth harvest are here. Ang kailangan natin ngayon is to do more. Kita natin ginawa natin nung nakalipas, prayer, fasting, giving, commitment, dedication, hanggang makarating tayo sa kinabuhay ng Panginoong Kristo. Tanggalin natin ang limitation at paniwalaan natin in Ephesians 3:20, and I quote, "Now unto Him, that is our God the Father, who is willing and able to do exceedingly, abundantly, above all that you can ask and even think." Iniwalaan natin ang pangako niya that when you give and add more giving to your former giving, expect to receive more and more and more and more. Ang higit sa inyo tinanggap nung nakalipas. Then always remember, your faith moves God. Yung mga pinangako niya ay sa inyo. Ito yung ngayon. Ang ating focus ay ilagay natin sa pangako niya. Ang Panginoon ay nangako, pag nagbigay tayo bibigyan. Gustong takal, umaabot walang sukat paglagay. You must believe. I challenge your faith. Kung tayo naniniwala sa pangako ng Diyos, at ito'y ngayon na. And then, let us do more. Give more and more and more and more. In Jesus' name, amen and amen. Welcome to Hong Kong, Tatay and Nanay. This is the season of the Holy Spirit, and we are excited to witness and experience the supernatural works of God. Great is thy faithfulness for 30 years. Wo ay ni Tatay and Nanay. Yay! So, narinig nyo, yung ating 30 years ay hiniherald sa bansang ito patungo sa buong mundo na unang-una na chapter natin sa abroad ay ang Hong Kong. Siya yung nagpatibay ng salitang law of the first. Ito na siya ngayon. At ang nakakatawa rito, as we move along, yung naiiwan ngayon at nagpapatuloy, dinadagdag na, talagang sila yung mga grabe yung commitment at pwede natin sabihin more privilege na malakaran ng buhay ng Lord. Kaya this is historical, remarkable. Kaya we are here and we will thank God and celebrate His love and goodness for the span of time, that 30 years that has been strong and victorious para sa GCIC Worldwide Ministries Hong Kong chapter, at yung ginawa nilang labor of love, prayer, fasting, soul winning at faithfulness is rewarded and always remembered by God. So join us as we celebrate our 30 years and honor the Lord for His great faithfulness, and everybody say, Amen. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Kung ibig po nating lahat, na araw-araw po ay
ma-enjoy, maranasan yung kanya pong dakilang katapatan na sariwa at bago araw-araw. Ang kailangan po natin gawin ay pumunta sa Panginoong Hesus. At pagkatapos nating sumakanya ay manatili tayo sa Kanya at mabuhay kagaya niya. Bago pa lang paparating ang gawain na ito, sobrang expectation namin na hindi namin maintindihan basta yung grabe yung excitement sa puso namin. Sobra po yung joy sa aking puso ay talagang umaapaw. Na kahit anong mangyari sa mundo, kahit anong gulo meron sa mundo, anong problema yung mangyari sa mundo, ay hindi po tayo maapektuhan. Na mahalin natin ang Panginoong sumaatin. Payagan natin siya maghari sa buhay natin. At yun ang sabi ng Acts 2:36, He is both Lord and Savior. Sa revelation po na binabaha po ng Diyos mula sa bibig ng tatay ay damang-dama po natin yung pinakapuso ng Lord. Yung mga tanong sa sarili ko, doon na nasagot na siya. Very clear po siya. Pasok na pusok po sa puso yung mga mensahe niya. Bagamat maiksi lang po yung pangangaral ng tatay, pero yun po ay tumatak sa aking puso. Bakit tayo nakarating sa kaligtasan sa paanan ng Diyos? Nanalangin ang Panginoon Jesucristo. Ama, patawarin mo sila. Kaya ang pagpapatawad ay tinanggap na natin lahat. At ang kasunod niyan, lakaran natin ang kanyang salita. Dahil ang pagpapatawad, hindi pa ito ang kaligtasan. Ang mabuhay ka kagaya ng Panginoon Jesucristo ay siyang kaligtasan natin. Sa pagtayo po ng nanay, nararamdaman mo na po yung anointing po ng nanay. Umiiyak na po yung buhay ng bawat isa na yung luha ay hindi na po matigil-tigil. At Hindi namin maintindihan pagpasok ng nanay. Biglang bumuhos yung tulo na lang tulo yung luha ko. Hindi ko ma-explain. Unexplainable po yung naramdaman. Merong umalis sa katawan ko na hindi ko na maipaliwanag. Maawat-awat yung luha sa mga mata ko habang tayo po ay nagtitake note. Dahil yung kapahayagan, yung bawat sinusulat po natin na kapahayagan ng Diyos ay bumabaon ng bumabaon sa puso ko po. Panginoong Hesus, salamat po. Niligtas mo ko. Pinalaya sa gawa ni Satanas. Pinagaling sa aking karamdaman. Anak na ako ng Diyos. Mananatili ako sa iyo. Cancer, you are spirit and you are a name. You're already dead and will remain dead. Mouth! Kumusta na po kayo ngayon? Magaling na po ako tayo, tapos nagpapasalamat po talaga ako sa Lord dahil nawala na po yung cancer na yon. Sinong nagpagaling po sa inyo? Ang Diyos po. Si Jesus. Yes. Palakpakan natin si Jesus. Ako po ay nagagalak sa pag-join ng 30th anniversary ng Jesus is Our Shield. Naramdaman ko po yung banal na espiritu naranasan ko po yung presensya ng Panginoon. Sobrang na-touch talaga ako. na lahat ng may mga sakit ay gumaling. Yung tagumpay ng ministry ay hindi nasusukat sa dami ng tao, kundi sa lalim ng relasyon ay yun, namumuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo, living like Jesus. Sa bawat po salitang binibitawan ng babae ng Diyos sa buhay po ni Prophetess Rachel Bacsafra ay tumatarak po sa puso at talagang damang-dama mo po yung pinakapuso ng Lord. Andun po yung kasimplihan pero yung presensya po ng Diyos ay lumulukob po sa bawat buhay po namin. Yung ginigising kami na bilang anak ni Apostol Renato de Carrillo. Ayun pala ang magiging breakthrough namin. Para siyang susi na nagbubukas ng saradong pintuan. Doon po namin maranasan at ma-experience ang bukas na langit. Dahil ang pagmamahal sa kanyang lingkod ay pagmamahal po sa Panginoong Jesus. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na buhay. Dahil matagumpay po ang 3 dekada po na kung saan mula sa pagkakatayo ng Diyos sa taong 1996 hanggang sa taon pong ito na 2026, ang katapatan po ng Diyos ay hindi nagbago, hindi nabawasan. Ito'y tumaas ng tumaas. Totoo nga po na yung uniqueness po ng ministeryong ito ay di kayang pantayan ng kahit anumang ministeryo ng kahit anumang church. Yung movement po ng ministeryong ito ay hindi pababa, kundi pataas, pataas ng pataas. Minsan pa po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo po na mga nanalangin, nagbigay, nagsuporta sa bawat mission travel po ng lingkod ng Diyos. Nakarating po ang lingkod ng Diyos sa bansang ito. Blessed 30th anniversary
Glory to God. In the book of 1 Thessalonians 1:10 we read, "And to wait for our Lord Jesus Christ from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come." So Apostle Paul is talking about the any moment rapture of the church na mag-aalis sa atin sa panahon na kung saan ang wrath ng Diyos ipo-pour out sa buong mundo for 7 years at yun ang tinatawag natin the Great Tribulation Period. Ang may magtatanong, so kung kailan ang panahon ng any moment rapture of the church, and I say this to all of you with clarity, ang panahon ay ngayon na. At isang dahilan yan, why the Holy Spirit said to us, my apostle must travel, the mandate is full blast, the Philippines must be transformed, and we must live His light every day. Alam niyo, sagana ang mundo sa deception, and I'm so much bothered. Napakarami mga kapatid sa iba't ibang fellowship ay hindi lang na-deceive, kundi nasa ilalim na ng deception. Sabihin, na-control na. Kaya napakahalaga na ikabuhay natin ang buhay ng Panginoon at seryosohin natin ang kanyang pagbaba. Itoon natin ang ating puso sa Panginoon sa tungkuling inatang sa atin at sa ating pag-alis sa mundong ito. Kaya kinakailangan ng buhay niya araw-araw ay nakikita at nagliliwanag sa atin. And I'm so serious in saying this to you. The Lord Jesus Christ is coming any moment. Napakadakila ng ginawa ng Diyos sa Hong Kong. Isang araw tayo nagturo sa ating 30 taong anibersaryo, pero malinaw ang revelation. At ito ngayon ay nasa airport tayo, nakikita niyo kapaligiran, ang daming kaluluwa. Ilang mundo nangangailangan ng kaligtasan. So in closing, ikabuhay natin ating pagiging heaven citizen at talagang mahalin natin ang Panginoon ng ating buong pagkatao. Huwag na tayo maglaro pa at magbaka sakali na mayroon pang ibibigay ang mundo ng magandang bagay. Wala siyang ibibigay, pag-una-una siya. Lahat ng tanda sa anumang araw at oras na pagbaba ng Panginoon ay nandito na. Thank you for obeying the Lord. The apostles must travel and we will do more and give everything na iniwan ng Diyos sa atin to full blast the mandate, to transform the Philippines and to touch the nations of the world. Amen.